Nabasag ang mood ni Denise nang makarating siya sa venue para sa party. Gumamit siya ng private elevator papunta sa changing room kasama si Rush. At lumabas suot ang sexing bikini dahil pool party iyon. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata bilang tugon sa video na pinanood niya sa kanyang telepono na ipinadala ni Madison. Kakaibang ugali ang ipinakita ni Ezekiel sa kanya, kaya nagsimula siyang magtaka kung ano ang nangyayari dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Nalaman siguro nito na siya ang CEO ng Decab Group at gusto siya nitong makita dahil sa mga show. Oo, ginagawa niya ito para kay Irish. The only time she would be ready to give him an audience was on Monday. Sapat na ang narinig ni Rush at nagtanong, "Asawa mo ba siya?" Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Denise. "Mukha ba akong may asawa sa paningin mo?" Ang mga salita ni Ezekiel sa video ay nagpakita na asawa siya nito. Ang ibig kong sabihin, kinasal ka na ba bago pakasalan si Sebastian? Ayaw ni Denise na pag-usapan ang pribado niyang buhay at ang paksa sa pagtrato sa kanya ni Ezekiel ay hindi niya ipinagmamalaki. Mind your business. Or hahanap ako ng kapalit mo. Denise, sana maintindihan mo na trabaho ko ang protektahan ka. At least ipaalam mo sa akin kung ano ang kinakalaban ko. Ang hirap kung patuloy mo akong iiwan sa dilim. Naalala ni Denise nang banggitin ni Ezekiel na asawa siya nito. Isang bagay na ikinahihiya nitong sabihin noong sila ay legal pang mag-asawa. Now, he stood among the strangers, declaring her to be his wife. After they divorced and she was declared dead. Sa katunayan, may utang siyang paliwanag kay Rush bilang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard, ngunit wala siya sa mood para pag-usapan ito. Hindi ngayon. Nagsimulang lumingalinga si Denise sa paligid para hanapin si Casey. "So, kailan?" tanong ni Rush. "Bukas. Depende sa mood ko." Agad na nag-text si Denise kay Madison. Nagbago ba ang isip niya? Nakita ito ni Rush at nagdilim ang kanyang tingin nang makita ang tugon. "Hindi, malapit na kami sa venue." "Mabuti kung ganon." "Denise, hinihiling kong malaman kung ano ang balak mong gawin sa babaeng yon. May balak ka bang patayin siya? Alam kong may drugs ka, pero illegal yan." Naramdaman ni Rush na si Irish ay karibal ni Denise. Ayaw ni Denise na mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Ang gusto niya ay makita si Irish na nabubulok sa likod ng mga rehas. She had a confession from the man behind the wheels of the car na bumangga sa kanya, ngunit hindi ito kumpleto. Sinabi nito na babayaran siya ng isang babae, ngunit hindi binanggit ang pangalan. Ang tanging tao na kayang manakit sa kanyang anak ay ang karibal niya sa puso ni Ezekiel. Kung makukuha niya ang pag-amin ni Irish, maaari niyang makuha ang nawawalang piraso sa kanyang ebidensya. Paano ako makakakuha ng patunay para sa mga pulis? Denise, anumang impormasyong makukuha mo sa paggamit ng drugs ay hindi maaaring gamitin para usigin ang sinuman. Ito ay isang paglabag sa ika-5 amyenda ng konstitusyon. Nanlumog si Denise sa mga sinabi ni Rush, ngunit ito ang katotohanan. Gayunpaman, kung hindi siya makakakuha ng sapat na ebidensya, maaaring ibigay na lamang niya ang pag-amin kay Ezekiel. Maaaring walang puso si Ezekiel, ngunit patuloy ba nitong poprotektahan ang babaeng pumatay sa kanilang anak? Sa pagdating ni Denise, winelcome ni Casey sina Madison at Irish. Binigyan ang mga ito ng bikini mula sa koleksyon ni Denise. Bawat isa ay may mga baso ng champagne at casual na nag-uusap na parang magkakaibigan. Binati ni Denise ang iba pa niyang mga tagahanga. Hinikayat silang magsaya bago sumama sa 3 nakaupo sa tabi ng pool. Ang ibang mga tagahanga ay pare-parehong umiinom. Ang iba ay lumalangoy, nagpapakasasa sa iba pang masasayang aktibidad. "Hindi ko mahulaan ang iyong pangalan. O baka nakalimutan ko," wika ni Denise pagdating niya. Umupo sa tabi ni Irish habang naka-activate ang recorder ng telepono niya.
Ako si Madison at siya naman si Irish. Nakangiting sabi ni Madison bago uminom ng champagne. Ngumiti si Denise pabalik habang nakatitig kay Irish. Pinipigilan ang emosyon at pinalambot ang kanyang boses. Oh Irish, I'm sorry for what your fiancé did. It's so disrespectful. Meron bang paraan para makatulong ako? Maingat na tanong ni Denise. Hindi pa ginagamit ni Denise ang drugs, ngunit si Irish ay emosyonal na naantig nang matanggap ang atensyon mula kay Denise. Ang mga tagahanga ni Denise ay nasa iba't ibang dako. Sinabihan lamang niya ang mga ito ng ilang salita bago ipinaling ang buong atensyon kay Irish. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nakuha ni Irish sa kanyang mga magulang at para sa kanyang mga kaibigan. Kadalasan ay may gusto lamang ang mga ito sa kanya. She found no reason to hold back. No, it's fine. Hiniwalayan ni Ezekiel ang dati niyang asawa dahil walang pagmamahalan sa pagitan nila matapos itong mawala ng anak sa isang aksidente. Nangako siya na magpapakasal kami. Pero matapos niyang mabalitaan na namatay ang kanyang asawa, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba. So, his behavior was because of guilt. Naisip ni Denise sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagdilim, ngunit hindi nagtagal, ay muling nagdiwanag. Napakahusay na naitago ni Denise ang kanyang emosyon. Pinilit ang isang mahinahong ngiti. Pero bakit ka nakipagrelasyon sa isang lalaking may asawa? Here, uminom ka. Hindi na kinailangan ni Denise ang drugs dahil si Irish ay bukas palad sa impormasyon. Tinanggap ni Irish ang inuming inalok ni Sarah. Nakakataba ng puso na inalagaan siya ni Denise, ang paborito niyang celebrity. Salamat. Ako ang first love ni Ezekiel. Magkikita sana kami, pero nagkamali ako. Meron akong boyfriend. Bago kami pinakilala ng daddy ko sa isa't isa, at na-inlove agad ako kay Ezekiel. At nagsimula kami sa isang long-distance relationship nang hindi ako nakikipaghiwalay sa boyfriend ko. Pinlano naming magkita sa birthday party ng isang kaibigan. Your story is very interesting, at itinuturing mo kami bilang iyong kaibigan. Napasulyap si Irish kay Madison. Matalik siyang kaibigan ng ex-wife ni Ezekiel. Hindi ako komportable sa kanya. Habang patuloy na nagkikwento si Irish, biglang nagring ang telepono ni Denise. Tiningnan niya si Irish nang may paumanhin at nagdahilan. I have to take this call. Si Casey ang nagdial ng number niya, kaya peking tawag iyon. Nagpatuloy si Denise. You are free to talk. And after tonight, ibibigay ko sa iyo ang personal kong numero. Kung sakaling kailangan mo ng kaibigan or any form of assistance, I'm just a phone call away. Sabi ni Denise na ikinagaan ang loob ni Irish. Sa huli, nangibabaw ang emosyon sa mga mata ni Irish habang yakap-yakap si Denise. Pilit na ngumiti si Denise bago kumalas at tinapik ang likod ni Irish. It's okay. Sabihin mo sa akin ang problema at titingnan ko kung paano ako makakatulong. Humiwalay si Irish at pinunasan ang mga luha. Ang boyfriend ko. Lubos na naantig si Irish sa lahat ng atensyon na natanggap niya. Handang ipaliwanag ang mga detalye ng kanyang nakaraang relasyon. Hindi pa kami naghihiwalay ng boyfriend ko nang magsimula ako sa long-distance relationship. Nalaman niya ito at nagbanta na ikakalat ang impormasyon kung tumanggi ako magpalipas ng gabi sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakadalo sa party. Isang guilt na expression ang bumalatay sa mukha ni Irish at nakaramdam ng panlulumo si Denise. Now she understood what happened during her chance meeting with Ezekiel after crushing on him for so long. Noong gabing iyon, nandoon si Ezekiel para kay Irish. To hear more from Irish, pinanatili ni Denise ang kanyang ngiti at inaliw ito. Ito lang ang pagkakataon niya para makakuha ng impormasyon. Hindi mo kailangang sumama ang loob. Love makes people do many unimaginable things.
Sumama ang pakiramdam ni Irish kung nakipaghiwalay lamang siya sa nobyo. Sa sandaling napagdesisyonan niyang makasama si Ezekiel, hindi sana ganito ang nangyari sa kanila. Pero naging tanga ako. So, what happened? Tanong ni Denise. Ayaw mawala ang mga pagkakataon. Uminom ng alak si Irish at patuloy na isiniwalat ang nakaraan. Kinabukasan, nagkaroon ng iskandalo nang magising si Ezekiel sa kama na may kasamang ibang babae. Biglang namatay ang balita, ngunit wala pang isang linggo. It was announced that he and the woman were already dating. Kaya't nagpasya silang magpakasal. It was announced that Ezekiel was married. Kay Sarah, I guess. Ganyan ang tawag niya sa akin. Ngumiti si Sarah at patuloy na nagpanggap. Nakakalungkot na kamukha ko ang karibal mo. Hindi ko siya nakilala. Hindi ko man lang nakita ang mga larawan niya. Si Ezekiel ay napakalihim na pinawi ang lahat sa media at pinakasalan si Sarah para linisin ang eskandalo. Nangako siyang 6 na buwan lang yon, ngunit naging 3 magagandang taon. Mapait na sabi ni Irish at inubos ang laman ng kanyang baso. You mean you waited for him for so long to marry you? Walang makakahalata na peke lang ang pag-aalalang ipinapakita ni Denise. Well, I wasn't exactly an angel. Pahayag ni Irish nang walang takot. She was not stupid to be waiting for Ezekiel without having some fun along the way. I was seeing my ex at paulit-ulit siyang nag-propose ng kasal at hiniling na makilala ko ang kanyang mga magulang. Naramdaman ni Denise na ang bahaging ito ay may kinalaman kay Sebastian, kaya dali-dali niyang kinuha ang alak. Wala nang laman ang baso mo. Uminom ka pa. Todong ngiti si Irish, feeling like a star. Nakasalamuhan niya ang isang celebrity. Thank you. Sa tagal ng paghihintay, nabuntis ako ng boyfriend ko. Kaya hindi ko na-contact si Ezekiel noong mga panahon na iyon. At ganun din siya. Gusto kong ipalaglag ang bata, ngunit natatakot ako. Kaya umalis ako sa bahay at lumipat sa Los Angeles. Noong araw na nagli-labor ako, hindi sumipot ang boyfriend ko. Kahit tumawag siya na pupunta siya. Na-figure out ni Denise ang part na yon. Ito ay nang nasangkot si Sebastian sa aksidente. I'm sorry, this is too much. Hindi mo kailangang i-share kung hindi ka komportable. Gumamit si Denise ng reverse psychology. Dahil ni-record ang lahat, mabuti na lang na ipinagtapat ni Irish ang lahat ng iyon ng mag-isa. Okay lang. Muling uminom si Irish ng alak, handang magpatuloy na pumasok si Rush. Denise, ang iyong mga bisita. Napatingin si Denise sa mga fans niya. Gabi na. At ang ilan sa mga ito ay naghahanda ng umalis. Ang ilan naman ay lasing na. Ingatan mo sila. Kailangan ni Irish ang atensyon ko. Ang kanyang mainit na salita ay ang panggatong na kailangan ni Irish para magpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos kong ipanganak ang bata, hindi ko nakita ang boyfriend ko. Inisip ko na binasura niya ako. Ngunit kinabukasan, may nagpakitang lalaki na sinasabing tatay niya. He said that my boyfriend Seb was in coma. Nilagok ni Irish ang alak at mabilis na nilagyan ni Denise ang baso nito. Ang impormasyong ito ay maaaring hindi kapaki-pakinabang kay Denise, ngunit kapaki-pakinabang kay Sebastian. Kahit nahiwalay na sila, ama pa rin ang turing ni Denise kay Mr. Norman. Hindi ko siya minahal tulad ng pagmamahal ko kay Ezekiel. Tinawagan ko ang aking mga magulang, ngunit hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa pagbubuntis o sa sanggol. Sinabi ko sa kanila na uuwi na ako. Iniwan ko ang baby sa tatay ni Seb, tapos nakipagkita ulit ako kay Ezekiel. Halos mabalisa si Denise sa paggunita sa kanyang nawalang anak. Samantala, wala sa hitsura ni Irish na namimiss nito ang anak. Parang gusto nitong isara ang kabanata ng buhay at magpatuloy kay Ezekiel. Mabilis na umayos ang mga pangyayari, ngunit sinabi sa akin ni Ezekiel na manatili sa bansa kung saan ako nakatira hanggang sa matapos ang diborsyo. Natakot ako na malayo sa kanya. Baka mawala siya sa akin. Kaya binisita ko siya. At ipinaalam niya sa akin na kailangang maantala ang diborsyo
Dahil buntis ang kanyang asawa, natakot ako na hindi siya magiging akin. Kahit nangako siyang hihiwalayan ang kanyang asawa sa sandaling ipanganak ang bata. Ang mga kilos niya ay hindi nagpakita na siya ay nagmamalasakit sa akin tulad ng dati. Alam ni Denise ang pinagdaanan niya noong mga panahong asawa pa niya si Ezekiel. Hindi siya nito pinakitaan ng pagmamahal. Kaya hindi dapat matakot si Irish na mawala si Ezekiel. Dahil hawak nito ang puso ng lalaki. Bakit palagi kang natatakot? Tanong ni Denise sa malumanay na tono. Nagpakatotoo si Irish. Hindi niya ako ginalaw. Hindi niya ako binigyan ng comfort zone. Ginamit niya ang media bilang dahilan. At ang mga kapatid niyang sinusubukang kunin ang kumpanya. Kung paano niya kinakailangan, nagampanan ang pagiging perfect gentleman hanggang sa makumpleto ang lahat. Kaya nagsimula akong humingi sa kanya ng mga bagay to fill the void of not having any intimacy with him. At malugod niyang binili ang mga yun para sa akin. Tumango si Denise bilang pag-unawa. So, that was it. No wonder sobrang bitter si Irish. Ginawa ni Ezekiel ang lahat ng pangakong iyon kay Irish. Ngunit nabuntis si Sarah. Well, at least binigyan nito si Irish ng atensyon na hindi nito ibinigay kay Sarah. Pinawi ba ng mga sinabi ni Irish ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang anak? Hindi pwede. Nagpatuloy si Irish sa pagsasalita. Isang araw, nandoon ako nang tumawag ang asawa niya. Naramdaman kong pagkakataon ko na yun, kaya sinagot ko ang tawag. Nasa meeting si Ezekiel, pero sinabi ko sa kanya na nasa shower ito. Naputol ang sandaling iyon sa tunog ng telepono. Parang nawala ng ulirat si Irish nang kunin niya ang telepono. Casual na sumulyap si Denise sa screen, at kahit walang pangalan, agad niyang nakilala ang numero. Walang idea si Irish kung sino yon, at pinag-isipan niyang sagutin ang tawag. Sa huli, sinagot niya yon nang hindi lumalayo sa pag-aakalang isa sa mga kaibigan niya ang nangungulit sa kanya. Sinagot niya yon. Hello? Sunshine, nasaan ka? Isang boses na hindi ni Irish naririnig sa loob ng maraming taon ang umalingaw sa kanyang tenga. Kaya agad siyang natigilan. Hindi niya makakalimutan ang boses na yon at ang pangalan ng alagang hayop na ibinigay nito sa kanya. Ibig magsabihin ay wala na ito sa koma. Ipinaalam sa kanya ng ama ni Sebastian na ayon sa mga doktor, napakaliit ng tsansa ng paggaling nito. Seb? Oo, Sunshine. Nasaan ka? Mahigit 2 taon na kitang hinahanap. Isang desperadong boses ang sumalubong sa tenga ni Irish mula sa dulo ng linya. Nang makumpirmang si Sebastian nga iyon, ano ang mangyayari ngayon? Kung mahanap siya nito, ano ang sasabihin niya kay Ezekiel? Ayaw niyang mawala ito. Dahil sa takot, ibinaba niya ang tawag at pinatay ang telepono. I have to go, sabi niya kay Denise. Agad siyang tumayo at nagmamadaling pumunta sa banyo para magpalit. Nagngalit ang mga ngipin ni Denise. Hindi niya nakuha ang pangunahing bagay na gusto niya. Malapit na nitong ipagtapat kung paano nito binayaran ang isang lalaki na naging sanhi ng kanyang aksidente.